Okay, may ngadlaw ko na tong tanang manginigugma ko na mga kaigsunan diha kang Kristo. Si Kristo wala mo gamit niini, si Maria wala mo gamit niini. Dili ni mabasa sa Biblia usa ni kang sulpot nga pagtulunan iya sa yawa ni. Mato pa nila maka kuan ko daw kanini makagaba nya mahadlok daw ang demonyo ang yawa ni. But ako pa ni sunugo no. Sunugo may pag sunugon. Laing defensor o sakop sa Society of Devil's Administration or SDA nga gitukod og tawag ining Amerikano ni adtong 1863 nagbugal-bugal og nanamas-tamas sa mga balaang butang nga giila sa gitawag og mga Katoliko. Actually, sa tinuod lang mga sir ug mga ma'am, di ko matingala sa ingon ani nga actions or actuations nga naman tungod kay kabalo man ko nga ang yawa tilasan gyud na aning maong mga butanga, especially kining Santo Rosario, di gyud gustong yawa ana. Unsa may reason nga nung dili gyud gusto ang yawa ana nga naman kay kanang gitawag og Holy Rosary usa ka nakapag-ampo nga usa ka meditative and vocal prayer nga nagpamalandong or nagapamalandong sa gitawag og pagkatao, pasyon o pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. So ang pinaka-object sa maong Holy Rosary mao ang salvation. So every time ang tao mag-recite sa Santo Rosario, ang iyahang gina-recite ang salvation nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Og si bisang kinsa nga mag-recite ni ina niya uban ang dakong pamalandong sa pagkatao, pag-antos, pagkamatay o pagkabanaw sa atong Ginoong Jesucristo, makahuna-una siya nga luwasod sang Kristo. Ilabi nag iyang i-internalize gud pagsakto ang mensahe sa Santo Rosario na agyoy gitawag og pagbago. Mabitaw nga according sa mga great saints, ingon pa nila kanang maong rosary usa ka nakapamaagi to battle demon, to battle devil. Pagkigbugno sa gitawag og yawa kay ang dili gusto sa yawa mao nga maisgutan ang kaluwasan ilabi na kanang tulo ka misteryo sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Jesucristo kanang iyang pagkatao, ang iyang pagkamatay ug kanang iyang gitawag og pagkabanhaw. Grabe, ang yawa ana pertig yung laguta, pertig yung sukua. So, buti pasabot ang naglimin nga gitawag og esensya ni anang maong rosaryo si Kristo. Ang naglimi ni anang maong rosaryo nga kahulugan ang paghimo ni Kristo sa kaluwasan sa tao. So ang yawa di gusto ana kay gusto man sa yawa nga malaglag ang tao. So karon, dirita sa gihimo nining ato ang higalang tagak man ni. Nga naman kay sumala pa ni Saint Jude, ingon pa niya kining mga tawhanan nagbugal-bugal sa mga butang nga wa nila mailhi. Gibugal-bugalan ang maong butang, nagtuo siguro siya nga okay na kayo. Kaya nagong sunugon ang tawag ining rosaryo. Iyahan nagong dauban ang Santo Rosario. Ang question sa pagdaob nimo sa Santo Rosario, mawala ba ang kamatuoran na kanang maong rosaryo nagapunting kang Kristo? Dili na mawa. Nga naman kay ang pagdaob nimo anang maong butang at tablara nga imong gidauban ang pagtuo sa Dios kay ang unang profession of faith sa gitawag og mga Katoliko pag maghupot og Santo Rosario kanang nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagaw mo sa katanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Gidauban nimo na. Kanang pag-ampo nga niingon ang Ginoong Jesucristo. Ingon ani pag-ampo ha, Amahan namo anaa ka sa langit. Gidauban nimo na. Bisag butang lang imong gidauban pero kana nga mga purse gamit ng maong butanga imuhan ang gidauban. Kanang pagsulti nga Hail Mary full of grace. Kanang pulong nga gilitok sa angel sa atubangan sa mahal nga biri. Remember, angelic, di lang kayo simple angelic, kundi divine. Tungod sa hinungdan na kanang pulong nga gilitok sa gitawag ug sa anghel, dito iyaha. Kundi sa Dios no nagsugo niya mo ni ipalitok. Gidaupan po nimo nag-apil. So kung gyud kana, unya kanang musult yang Katoliko ilabi nagbaabot na sa tunga kini o kining after sa 10 beads nga pag-recite sa Hail Mary, pag moingon ang tawag ining Katoliko, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Gidauban mo na. Wa ka mang nimbawot ning balhibo sa mga sulpot o tagak.
nga mga 70 Adventist nga budlaon ba na? Ingon mo nagbasa mo Biblia. Dili ba kanang mao mga butang ang generation sa mga Katoliko sa pag-ampo written na in the scripture? Anong wala man ninyo na tawag ining napamalandong eh. So diha na to makita nga kinang Seventh-day Adventist Church ang ginatudlo nila sa ilahang mga membro pagbugal-bugal sa mga butang nga balag. Yung talawa ra gud. Grabing suko, di lang may siya at pilpotong napoto si Mr. Sanchez. Di ba nagdaob, nagtawag ang naglarawan. Mo ni mga tawanan di na kinaiya og Kristohanon, kinaiya nag mga barbaro. Barbaro manig kinaiya ning mga tawanan. Ingon pa niya ang rason daw kuno man-made daw kuno na nga tawag ining kwan. Man-made daw kuno na nga tawag ining teaching kay wa daw kuno magamit ang Kristoana. Usa pa paggamit ng Kristoana nga kanang rosaryo sa nagipuntingan ana. Self-serving kung mogamit siya. Diba? Same po sa mahal nga birhen. Mogamit ba din siya ana nga tawag ining usama sa sigisgutan diha. Diba self-serving? Common sense ba? Mo ni mga tawana ba nga magsigir putak. Walay common sense. Pura lang common, walay sense. Ang wala sa Biblia, kanang inyong giilang propeta, si Ellen G. White, wa na sa Biblia. Kanang mga damgo tungod sa kabuang, wa na sa Biblia. Kanang inyong pag-practice, kanang inyong sabat, inimbento nyong sabat, nagihaw-maom sa Biblia, wa na sa Biblia. Kanang nito, oman mo na. O, di ba? Ang biblical tawag ining presentation, mga gipaagi sa prayer, inyong sunugo niya. Wa niyo sunuga ang inyong kaugalingon. Nga nagsunod mong tawag ining mga man-made teaching nga gikan sa Amerika. Pero kini mo mga tao nasa ko nang giingon, yawa mo yung nagpalayuan ni. Sa hinungdan nga, niingon manggod ang balang kasulatan pagkahimuon kung managkaaway ikaw ang babae mahimang managkaaway imong kaliwat ug ang iyang kaliwat pagatamakan sa babaeng ulo sa bitin ug ang bitin usab magapaak siyang tikod mauning mo ang mga tawhana mo na pag makadungog mo og 70 Adventist gipanggamit na siya wa. Ingon ni Daniel, so naa ba kay presentar nga tao nagatukod sa Katoliko kinsa man kuno. Okay, aron ka masayo Daniel. Wala di ka kabasado. Niadtong 320 AD. Ang gatukod sa Katoliko upat ka pari. Upat ka pari. Si Ignacio, si Policarpio, si Clemente, no? Na usa sa mga dagkong punuan, no? Niadtong tuiga gitukod nila sa 1913 o 1914. Kaya, og mangutana kag naa ba kay taong ikapresentar? Naa! No? Sila si Policarpio, si Ignacio, si Clemente, no? Sila ang mga dagkong punuan sa Katoliko nga nagtukod ni ini nga maong grupo. So ayaw pagpakaulaw do. O mga tana kag ikapresenta di lang usa. Upat ka mga tao. Kini nga statement mo ni resulta sa kanabitang bunga lang sa panguna-una or bunga lang sa damgo ang maong gitawag og claims and also argument nga naman kay tanawa ra gudo ang question makahatag ka ba og responsableng mga tao nga nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Grabe, mapasikarbuhon kasi mingon na ako'y tawag ining mahatag di lang kay usa. Upat. Isa daw ko itong upat. Si Ignacio, si Policarpio, Clemente, og napatoy tawag ining isa. Ngayang gitawag og gihisgutan. Natukod ako ng Iglesia Katolika 320. Nya actual nga pagkatukod 1913, 1914 unsa magyud toy? Wala kini nga tong mga amigo mga sulpot wag yung Espiritu Santo nila kay bisag kinsa na pasangin nila nga nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana may pudno kay napoy mo tuo pa ani. For your information toy ani number 1 kana si Saint Ignatius Bishop of Antioch successor na ni Bishop Saint Evodius sa Diocese of Antioch or Patriarchate of Antioch. And historically speaking,
Si San Pedro ang nagtudlo niya nga siya ang mupuli sa see or sa gitawag og see of the bishop or office of the bishop dito sa Antioch 1st century AD pa. Namatay si Saint Ignatius, Bishop of Antioch ni adtong 106-107. And at the same time, according sa history and also sa gitawag og patristic tradition, kining maong Ignacio estudyante mismo kini ni Saint John the Evangelist. Dili siya founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siyempre kabalugod siya nga tawag ining kining iglesia nga iyang hangi pa sa kupan, iglesia ng gitukod ni Kristo, labas pa sa ilang mga panumduman ang ipangtudlo sa mga apostol, particularly sa iyang maestro si San Juan Evangelista o si San Pedro mismo. Himuon nimong founder sa Iglesia Katolika. Niyabag. Saint Polycarp, obispo sa Smyrna, estudyante gihapon ni Saint John the Evangelist. Dili siya founder sa Iglesia Katolika. And katong giwang Clemente, si Pope Clement, usa sa mga sumusunod sa San Pedro kay kanang labi nag first 5, Peter, Linus, Anacletus, Clemente, ikaupat siya gikan kang San Pedro nga sumusunod isip obispo sa gitawag og Roma or siya ang tawag ining Santo Papa at the time after tawag ining Cletus or Anacletus. Dili siya founder sa Iglesia Katolika kundi igo lang siya nag-administrate sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. And sa 320 nangamatay na sila. Ang eksistensya ni Saint Ignatius, Bishop of Antioch o kini si Saint Polycarp, Bishop of Smyrna, early 2nd century. Si Pope Saint Clement, 1st century. Unya ka nung naabot mag 3rd century nga nagtukod sa Iglesia Katolika. Sa naman tao niyo eh. Napagipaingon nga natukod daw actual 1913, 1914. Wagi, Espiritu Santo ni mga tao na hinuon na Espiritu Tonto. Tanawa na guno, tinunto maguna. Upat daw kuno nagtukod ang tawag ining, nagtukod sa Iglesia Katolika. Asa man nasuwat? Istahan sa inyong utang? O, putos buwan? Yaga. Una, kung kini mo mga tawhan na huwag ka ba tinuod, huwag ka ba sa kayasan sa Iglesia Katolika, murang tinuod di mo mga tawhan na kay bugat kayo mag-istorya ba, pero why unod? Sama sa ilang pangunahuna nga why unod. Okay? Pasalamat una ko sa mga igsoon na itong mga Katoliko nga kanunay nagataban, nagasuporta. Walay po ang ilang suporta sa atong program. Pinagyan nila Sir Ronald Descalliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Giblat and the family, Sir Dencio Sibilias and family, Sir Tupi Galimit and family, Mamber Dan Lepera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Ray Mamsiang Hernan and family, Sir Jubi Lacia and family, Sir King Baez and the family, Sir Rizal Limen and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmundo Esteban and family. O sa tanan, nga nagatabal na nga suporta pagkahuman dili nagapalitok or wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghan kayong salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga ang program, ang agyapon din niya sa social media. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.